Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay pinadala ni Janro, karanasan ng kanyang lolo. At sa kwentong ito, point of view ng lolo niya ang gagamitin natin. Ako si Alex. Bago ko simulan ang kwento sa araw na ito, dalangin ko sa Panginoon na sana'y bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ng mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Mapagpalang araw sa inyo. Ako si Kaloy. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo, nangyari matagal ng panahon ang nakalilipas. Naninirahan kami sa isang liblib na lugar. May mga kapitbahay pero iba po ang naninirahan sa naturang baryo. Lugar po namin. Binansagan po ito na lugar ng mga aswang at totoo po iyon. Lahat ng mga naninirahan doon ay aswang. Hindi naman po kasali yung mga bata. Maliliit pa lang kami noon. At sa katunayan, nakatikim na po kami ng pagkain ng aswang. Hinahatiran po kami ng mga kamag-anak namin. Minsan, dala mismo ng aking lolo, Sir Alex. Hindi ko lang alam kung saan galing ang mga yon. Pero habang lumalaki ay nalalaman namin na ang minsang natikman naming masarap na putahe ay karne umano ng dayo sa baryong iyon. Pinakatay at ginawang pagkain ng mga nakatira na puro aswang sa lugar namin. Pinakaayaw na angkan namin yung mga taong magtutruso na napapadpad sa gubat namin at namumutol ng mga kahoy. Sigurado ay makakatay daw talaga ang mga ito. Bukod doon, nangyayari talaga isang beses sa isang taon at tuwing araw ng fiesta sa baryo na meron kinakatay na dayo. Nag-iisang anak ako at ang mga magulang ko ay pagbubukid ang trabaho. Inaamin ko po, aswang din ang mga magulang ko pero hindi naman po ibig sabihin na dahil aswang sila ay masama na. Katulad po ng iba, Sir Alex, ay naghahanap buhay din kami at hindi sa lahat ng oras kumakain ng karne ng tao. Isang beses lang yun sa isang taon dahil bahagi umano yun sa pagdiriwang ng kapiyastahan. Ngunit habang ako'y lumalaki, naiintindihan ko kung bakit ganon. Naisip ko na hindi ako nababagay sa lugar na ito. Kaya nakapagdesisyon po ako na umalis sa lugar namin kung saan ako ipinanganak at lumaki. Isinumpa ko talaga sa aking sarili na hindi na ako babalik. Sa madaling sabi, ay lumayas po ako sa amin pero hindi yung tipong layas diretsyo. Dinaan ko siya sa legal kumbaga. Sa edad kong 29 anyos, nagpaalam po ako sa aking mga magulang na makipagsapalaran sa ibang lugar. Nang sa gayon, ay makatulong po ako sa kanila. Sigurado ka ba anak? Baka masaktan ka lang sa syudad. Bakit naman po ako masasaktan ay? Ang mga mayayaman, mababa ang tingin nila sa tulad nating isang kahig, isang tuka. Hindi naman po siguro lahat nay. At saka syempre, doon po ako sa mabait na amo. Ano naman ang balak mong trabaho anak? Hindi ka naman nakapagtapos ng high school. Kahit ano lang po tay, basta magkapera. Kahit nga po kargador sa palengke, okay lang. Okay na po yun basta't may sahod lang po. O sige, basta wag mong kalimutang umuwi dito lagi sa lugar natin. Lalong-lalo na kapag araw ng fiesta. Alam mo namang paborito ka ng lolo mo. Hahanapin ka nun. Opo itay. Salamat po. Pumayag naman ang aking mga magulang. Kaya masaya ako. Ngunit nagtaka ako, umayaw ang lolo ko nung nalaman niya ito. Nasa mga 75 anyos na siya noon. Pero napag-alaman ko na lang, meron palang mabigat na rason kung bakit ayaw niya po akong malayo. Narinig ko kasi ang pinag-uusapan nila doon sa tambayan ni Lolo na
kubo. Ang sabi niya sa aking nanay, "Matanda na ako, Lydia. Alam mo naman kung sino ang susunod sa akin." "Alam naman namin yan. Hindi naman aalis si Kaloy kundi magtatrabaho lang sa syudad." Tumahimik lang ang lolo ko. Halatang labag sa kanyang kalooban ang aking paglisan. Dagdag pa ni nanay, huwag siyang mag-alala dahil hindi naman daw ako mawawala. Ang lolo ko ay matanda na pero malakas pa siya sa kalabaw. Lalo na kapag gabi, Sir Alex. Ang mga aswang kasi baliktad ang lakas nila. Sa araw mahina sila, ngunit pagsapit ng gabi, diyan po sila lumalakas ng gusto. Diyan sila aktibo. At talaga namang kahit matanda na ay parang bata pa ang liksi ng kilos at pangangatawan nila. At yun nga, nang marinig ko ang usapan nila, nalungkot ako pagkat ang ibig sabihin ng aking lolo ay ako ang magmamana sa pagiging aswang niya. Ito po ang rason kung bakit tuluyan kong iniwan ang aming lugar. Kaya nag-impake na ako noon. Dala lamang ang sapat na damit at kaunting pera na aking naipon. Alam kong kulang ito, pero talagang nagdesisyon na ako na hindi na babalik sa aming lugar pagkat ayokong maging katulad nila na mga aswang. Ayoko po, Sir Alex, na gaya nila ay kumakain ng karne nang alam nyo na isang beses sa isang taon. Pero sa totoo lang masarap po yun. Ngunit ng mga panahon na yun ay hindi ko pa alam na karne pala ito ng dayo. Pero sa paglisan ko na iyon, hindi po ako nagpahalata sa kanila. Bago po ako umalis, dinasalan ako ni Lolo sa kanyang kwarto. Pinapikit niya po ako at meron siyang binulong na mga orasyon na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Ngunit ang pagkakaalam ko, dasal daw para maprotektahan ako saan man ako magpunta. Ibang dasal pala, nalaman ko sa huli. At nga pala, hindi po nagdadasal ang aking pamilya gaya ng dasal sa simbahan. Iba po kasi ang sinasamba ng aking lolo. Ibang Diyos. At nung makaalis na po ako sa amin, ay hindi po sa lugar na sinabi ko sa kanila ang aking tinungo. Mula Dueñas ay naglakbay po ako papunta sa kabilang isla. Nagpasabit-sabit lang ako sa mga jeep. Ilang beses po akong humihingi na lang ng pagkain. Binibigyan naman dahil may mga taong naaawa sa akin pagkat may mga gabi na talagang natutulog lang po ako sa tabi-tabi ng kalye. Nasabi ko na lang, hindi naman pala lahat ng tao sa syudad ay masama gaya ng sabi ng aking mga magulang. Sinumpa ko sa aking sarili na hindi na talaga ako babalik sa aming lugar pagkat ayaw kong maging katulad nila. Naging kargador po ako sa isang tindahang malaki. Hindi po mahirap para sa akin. Gawa ng sa lugar po namin ay sanay ako sa mabibigat na trabaho. Naalala ko pa, tigda 2 sako ng mais ang pinapasan ko sa aming bukid. Lalo na kapag magsusukatan kami ng lakas ng mga kamag-anak ko. Pero alam nyo ba, yung lolo ko po, sir, ay mas malakas pa sa amin. Kayang-kaya niya ring pasanin ang mabibigat na sako-sakong mais. Hindi kayo maniniwala sa tanda niya, pero ganon talaga. Kasi nga mga aswang ang matatanda sa angka namin. Sa aking pakikipagsapalaran sa ibang lugar, ay walang nakaalam na nagmula ako sa angkan ng mga aswang. Wala rin akong balak na sabihin yun sa ibang tao pagkat alam ko na magiging ilag sila sa akin kapag malaman nila. Ang ipinapakita ko talaga sa kanila ay kabutihan sa lahat ng taong nakakasalamuha ko. Minsan kapag may marinig akong mga nagkukwento tungkol sa lugar na meron daw mga aswang, tahimik na lamang po ako noon. Pero ang totoo, umiiral talaga ang mga ganong baryo. Minsan kung tatanungin ako, sasabihin ko na lang, totoo siguro. Tapos binibigyan ko sila ng opinyon lalo na sa lugar namin.
Sinasabi ko po sa kanila, wag na lang magtungo kung hindi alam ang lugar at walang kakilala. So ayun na nga, naging masaya ang buhay ko kahit kargador lamang po ang aking trabaho. Pero malungkot ako kasi hindi ko po nakikita ang pamilya ko ng ilang taon. Hanggang sa dumating sa akin ang babaeng si Belen. Nakilala ko siya. Isa siyang tindera rin. Si Belen ay taga-bukid. At mag-isa lang din na nakikipagsapalaran sa buhay. Maaga pa lang daw siya ay iniwan na siya ng kanyang mga magulang. At ang mga kapatid niya ay meron na ring pamilya sa lugar nila. Nagkamabutihan kami ni Belen. Niligawan ko siya at naging magkasintahan po kami. Wala naman po problema ang relasyon namin sa aming amo kaya sobrang saya ko talaga nun. Nabuntis siya at nagsama kami sa iisang bubong. Nagpatayo kami ng maliit na tahanan sa lupa nila sa Bukirin. Yung lugar nila ay parang lugar din po namin sa Dueñas. Natahimik kaso sobrang layo ng mga kapitbahay. Ang hanap buhay ng mga tao pagbubukid din. Nagtatanim sila ng mais at yung mga kamoting kahoy. Ganon din ang mga kapatid niya. Pagsasaka, halos lahat ng hanap buhay. So eto na nga po. Noong malaki na ang tiyan ng aking asawa, mga 7 buwan kung hindi ako nagkakamali. Isang gabi, nagtungo kami sa bahay ng kanyang kapatid dahil birthday ng kapatid niya na iyan. Mga kalahating oras din ang lakaran. Mga 7:00 pasado ng gabi ay nagpasya na kaming umuwi. Habang naglalakad sa madilim na daanan, maya-maya ay may napansin akong parang may nakasunod sa amin na nararamdaman kong isa itong aswang. Paano ko naman hindi malalaman? Galing po ako sa angkan ng mga aswang. Ang ginawa ko, Sir Alex, inakbayan ko lang ang aking asawa upang dikit kaming dalawa. Na kung sakaling may hahablot sa kanya ay mapoprotektahan ko siya. Biniro ko siya kung naniniwala ba siya sa aswang. Isang biro na alam ko naman na totoo. Ang sagot niya sa akin ay oo, pero wala raw aswang sa lugar nila. Meron daw usap-usapan na sa kabilang bundok nakatira, pero sobrang layo nun. Nasabi ko na lang naniniwala rin pala siya sa aswang. Ngunit alam kong may nakasunod talaga sa amin ng mga sandali na iyon. Pagdating sa bahay, gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang sindihan ko ang aming lampara sa kusina. Ang dahilan, may 2 taong nakaupo sa mesa. Labis ang aking pagkagulat. Maniwala man kayo o hindi, si Lolo at ang aking tatay. Sa aking pagkabigla ay hindi ko alam ang aking gagawin. Nagtaka ako kung bakit bigla na lang silang sumulpot sa aming munting tahanan. Kayo pala? Bakit kayo nandito at sinong nagturo sa inyo? Bakit ka nagugulat, anak? Tatay mo ako at lolo mo ang kasama ko. Bakit mo tinatanong yan sa amin? Nakalimutan mo na ba? Sinong kausap mo dyan, Kaloy? Tanong ng aking asawa dahil narinig niya na may boses. Nandito si tatay at si lolo. Dali-dali namang pumunta ang aking asawa sa kusina. Maging ang asawa ko ay nagulat. Hindi agad siya nakapagsalita. Agad naman nagwika ang aking tatay at sinabing, "Pasensya na kayo. Bukas naman kasi ang pintuan ninyo sa kusina kaya pumasok na kami. Ako nga pala ang tatay ni Kaloy at ito naman ang kanyang lolo." "Ah, kayo po pala ang tatay? Paano po? Akala ko kasi wala ka nang pumasok ka na lang muna sa kwarto, mahal. Mamaya na lang tayo mag-uusap. Mukhang may pag-uusapan kami ng tatay at lolo ko." "Sige, mahal. Maiwan ko na po kayo, uncle, lolo." "Sige, iya." Dali-dali nang tumalima si Belen at pumasok na sa aming munting kwarto. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga sandali na yon. Pawis na pawis ang buong katawan ko kasi nagsinungaling ako sa aking asawa. Ang sabi ko po kasi sa kanya noon ay wala na po akong mga magulang at nag-iisa na lang po ako sa buhay. Natatakot po kasi ako na malaman niya ang katotohanan.
At yun nga, lumabas kami at lumayo sa aming bahay. Doon kami nag-usap nila tatay sa ilalim ng punong mangga. Sa timpla pa lang ng mukha nila, halatang galit sila sa akin. Bakit mo ito ginawa, anak? Ha? O, wala naman po akong ginawa, tay. Pasensya na po kayo, hindi ako nakauwi. Dahil naghirap po ako. Tinatakasan mo ba kami, apo? Bakit ka ganyan? Ha? Hindi naman po, lolo. Kasi po, nagkaroon lang po talaga ako ng pamilya eh. Gusto kong magkaroon po kasi ng anak. Balak ko naman po talagang umuwi sa atin pero kasi hindi pa po ako nakapag-ipon eh. Sinungaling ka. Ilang taon ka talagang hindi nagpakita. Kasi umiiwas ka. Alam mo, apo, kahit saan ka magpunta, hindi ka makakatakas. Dahil dinasalan kita bago ka umalis sa ating lugar. Kaya masusundan kita kahit saan ka magpunta. Lolo, akala ko ba proteksyon yung ginawa mo? Hindi pala? Anak, wala namang problema. Kinakailangan mo lang umuwi sa atin. May kailangan kang malaman. Tignan mo ang lolo mo. Nagkakasakit na yan. Hinahanap ka lagi. Hindi ka ba naaawa? Gusto kang makita lagi niyan. Butot balat na lang eh. Wala ka sa kanyang tabi. Pero lumalakas naman po siya, tatay, di ba? Tulad ngayon. Oh, malakas naman po siya. Pasensya na po, lolo ha. Pero sa ngayon po, hindi pa po ako makakauwi sa atin. Alam niyo namang malapit na ang kabuhanan ng asawa ko. Matapos kong magsalita, biglang bumalasik ang mukha ng aking tatay at lolo. Galit na galit sa akin na parang gusto na nila akong kainin. Ayaw mo? Kakainin namin ang mag-ina mo. Huwag naman po ganyan, lolo. Huwag naman po. Pwes, huwag kang magmatigas. Tama, apo. Huwag kang magmatigas. Pasensya ka na. Opo, lolo. Biglang bumalik sa normal ang boses ng aking lolo. Nagsalita naman ang aking tatay at ang sabi niya, "Pagkatapos mo sa atin, anak, pwede ka naman bumalik agad dito." Talaga po, tay? Siyempre naman, apo. Alangan naman hayaan mo yung mag-ina mo. Sige po, salamat po. Kakausapin ko lang ang asawa ko, tay. Basta tay, huwag niyo pong saktan ng aking asawa. Lolo, huwag niyo saktan ng asawa ko po. Makakaasa ka, apo. Makakabuti sa inyo ang desisyon mo ngayon. Tama ang lolo mo, anak. Huwag mo kaming biguin kung ayaw mong mapahamak ang mag-ina mo. Opo, tay. Sa susunod na linggo ay kabilugan ng buwan. Kailangang nasa bahay ka na. Sige po. Matapos ang pag-uusap na yun ay umalis na sila. Labis ang pagtataka ng asawa ko. At hindi sila nagpaalam sa asawa ko nung umalis. Gulong-gulo ang isip niya. Tanong niya, saan daw sasakay ang lolo at tatay ko? Ang layo-layo ng lugar doon. Sinabi ko na lang sa kanya na sanay sila sa mahabang lakaran. Ha? Sa ganun katanda? Kaya pa ng lolo mo nun? Oo, kayang-kaya, mahal ko. Pagsisinungaling ko na lamang sa kanya. Pero ang hindi niya alam, lumilipad ang lolo at tatay ko. Tumatakbo lamang sila sa mga dahon at ang bilis. Sa totoo lang, humagulgul sa iyak ang asawa ko. Kasi anong klaseng anak daw ako? Bakit ko itinakwil ang mga magulang ko? Hindi ko sinabi sa kanya. Sa mga katanungan niyang iyon ay halos hindi po ako makasagot. Humingi na lamang ako ng patawad. Hindi ko alam kung anong irarason eh. Dahil ayoko talagang malaman niya ang buong katotohanan tungkol sa pamilya namin. Pumayag naman siya na umuwi muna ako sa amin. Pero nangako ako na babalik ako. Nagpaalam na ako sa kanya. Mabuti na lang at pumayag siya. Dumating na ang araw ng aking paglisan.
Gusto niyang sumama sa akin pero hindi talaga ako pumayag. Dahil ang sabi ko, sobrang layo ng aming lugar at napakadelikado. Baka mapahamak lang ang anak namin. Emergency kasi ito eh. Kinakailangan ko talagang umuwi, mahal. Huwag ka mag-alala, sandali lang naman ako eh. Babalik din agad ako. Ayaw niya sa umpisa, umiiyak siya. Pero sa huli ay napapayag ko rin ito. Natatakot na ako dahil alam kong ito na yung ayaw kong mangyari sa aking buhay. Ngunit wala po akong magawa dahil ayoko rin mapahamak. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa sa aking mag-ina. Wag lang aking mahal sa buhay. Umuwi na ako sa amin at pagdating doon, hindi nga po ako nagkamali. Galit na galit ang aking pamilya sa akin pati mga kadugo. Bakit daw ako lumayas? Bakit tumakas na alam ko naman na ako lang ang magmamana sa binhi ng pagkaaswang ni Lolo? Pagdating ko doon, ang lolo ko ay nakaratay na sa kama, butot balat. Magtataka talaga kayo kung bakit nakarating pa siya sa lugar namin gayong gano'n na ang kanyang sitwasyon. Yun po ay dahil aswang sila. Kahit nakaratay na sa katandaan ang isang aswang, pagsapit ng gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan at nakainom ng dugo, ay bumabalik ang lakas nila. Kayang-kaya po nilang lumipad, lumutang at tumakbo sa mga dahon. Kahit nasa malayo ka pang probinsya, ay mararating at mararating nila. At kaya po nila ako natunton ay dahil sa marka ng aking lolo na ginawa niya sa akin. Doon ko lang napagtanto na wala talaga akong magagawa kahit saan ako magtungo. Kahit sa malalayong lugar pa, maliban na lang siguro sa ibang bansa. Siguro hindi na nila masusundan. Natuntun po talaga ako ng aking lolo dahil markado pala ako sa kanya sa pamamagitan ng mga orasyon niya na binulong sa aking lolo kahit na ilang taon na ang nakalipas. At hindi ko alam, ilang taon din pala ako na laging binibisita ng aking lolo at tatay. At yun na nga, sinabi ko sa kanila na maawa naman sila sa mag-ina ko. Paano na lang sila kung magiging aswang ako? Sagot naman ng aking tatay, wala daw siyang magagawa kundi sundin ang nakatagana. Kung susuwayin ko raw ang kasunduan, agad-agad mamamatay ang aking mag-iina. Umiyak na lamang po ako, pumagulgol, lumuhod, nagmamakaawa pero wala po akong nagawa. Kung ginusto lang daw nila, matagal nang patay ang aking mag-ina. Pero naawa sila sa akin, kaya binigyan nila ako ng pagkakataon. Matagal na pala akong binibisita ng aking lolo, nanay at tatay, nang hindi ko man lang nalalaman. At yun nga po, dumating na ang gabing nakatakdang pagsasalin. Ayaw na ayaw ko, labag na labag sa aking kalooban. Ngunit wala po akong magagawa. Sa loob ng kwarto, ang lolo ko ay umupo mula sa pagkakahiga niya sa kanyang higaan. Nagsalita siya at sinabing ang pagdurusa ay parte na ng aming angkan. Maging ang mga normal na tao, may mga pagdurusa rin. Ang sabi niya ay huwag akong mag-alala dahil saglit lang naman yon. Nagmakaawa rin po ang aking lolo. Gustong gusto na raw niyang magpahinga. Ilang sandali pa ay humiga siya at doon ay pinalapit ako ni tatay sa tabi niya. Pagkatapos ay pinaupo dahil may idadasal daw na mga orasyon ng aking lolo. Inilagay ni lolo ang kanyang palad sa aking ulo. Nagbulong siya ng mga orasyon. Inihip sa aking mukha. Matapos noon ay hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari dahil nakatulog po ako bigla sa ihip na iyon. Nagising na lamang po ako kinabukasan na at wala na ang aking lolo. Dinala na at pinaimbalsama na ito. Ang napansin ko lang noon, yung lalamunan ko po ay para bang may malapot na mga laway at hindi maganda ang aking pakiramdam. Pinagabihan noon ay binalik ang aking lolo. Nakahimlay na ito sa kabaong. Pinaglalamayan. Ang mga naglalamay ay puro mga aswang din na mga kadugo namin. Sa tuwing maglalakad ako sa labas, tumitingin silang lahat sa akin. Masaya ang mga mukha nila. Tinanong ko ang aking tatay. Ang sagot niya
Wala naman daw nangyari sa akin na masama. Dinasalan lang daw ako ni Lolo. Tinanong ko siya kung aswang na ba ako. Ang sabi niya hindi at pwedeng-pwede na raw akong bumalik sa mag-ina ko pagkatapos ng libing ng aking lolo. Noong maihatid na sa huling hantungan si Lolo, ay agad na akong bumiyahe pauwi sa lugar ng aking asawa. Inakala ko talaga na okay lang po ako. Hindi ako naging aswang. Nagtaka na lang si Belen. Lagi ko na siyang inaaya na magsimba. Hindi naman daw ako ganun dati. Anong nangyayari sa iyo, mahal? Bakit kakaiba ka na ngayon? Nagsinungaling na lamang ako sa kanya dahil ayokong malaman niya ang katotohanan. Pero akala ko talaga walang nangyari sa akin. Gaya ng sabi ng aking tatay, pero unti-unting nagsisimula ang kalbaryo. Mga bagay na kinatatakutan ko talaga na mangyari sa aking buhay. Nagsimula akong hindi makatulog. Wala nang ganang kumain ng kahit na anong masarap na pagkain. Kinatayan ako ng manok pero ayaw ko talagang kumain sa niluto nila. Mas gusto ko pa yung nakikita kong pula nung kinakatay ito kaysa sa lutuin yung mga laman. Bigla na lang akong nilagnat ng husto. 1 linggo. Pagkatapos ay bigla na lamang gumaling. Lumakas ang aking katawan at tuwing gabi, nananaginip na ako. May nagtuturo sa akin na kumain daw ng hilaw, yung hilaw ng mga hayop. At ang pinakaayaw ko sa panaginip ay yung tinuturuan ako o pinapakain ng karne ng tao. Sa umpisa, panaginip lang naman hindi totoo. Ngunit katagalan nagtataka na lamang po ako. Nadadatnan ko ang aking sarili nasa labas ng aming kubo. Nakapaa, nagkaputik-putik ang buong katawan. Umaalis pala ako nang hindi ko nalalaman. Bumabalik ako sa aking sarili madaling araw. Ang dumi sa aking katawan ay hindi naman mahahalata kasi nga wala naman po kaming ilaw sa bahay. Lampara lang. Minsan wala patay talaga. Kaya kapag napapansin kong may putik ang aking mga damit, hinuhugasan ko ito agad para hindi makita ng aking asawa at baka magtaka siya kung bakit may mga putik ang aking paa. Sa totoo lang, hindi ko po alam saan galing ang mga putik na yon. Kasi nga nanggigising na lang ako na ganun. Nagtataka na lang ako bakit ako nandoon sa sulok, minsan doon sa may puno, at bakit bukas na ang pintuan. Gayong 2:00 pa lang naman ng madaling araw at tulog na tulog ang aking asawa. Napaluha na lamang ako noon dahil nalaman ko ang aking sarili. Naganap na pala akong aswang, Sir Alex. Hanggang sa nalaman na rin po ito ng aking asawa dahil isang umaga nasaksihan niya talaga. Kinakain ko raw sa kusina ang manok. May mga balahibo pa. Pero hindi ko alam na ginagawa ko yon at hindi ko alam kung kaninong manok yon. Nagigising na lamang po ako. Umiiyak ang asawa ko habang nanunod sa akin. Noong napagtanto ko na talaga na ganun na ako, humingi na lang ako ng paumanhin at patawad sa aking asawa. Humingi rin po ako ng tawad sa Panginoon. Lumuluhod akong nakikiusap sa kanya. At sabi ko rin sa aking asawa, patawarin mo ako, Belen. Wala akong nagawa. Kung gusto mo, iiwan mo na lang ako. Natatakot ako na baka makunan siya. Malapit na kasi mga anak. Ang naging sagot niya sa akin, hindi. May paraan pa. Nagtanong ako kung anong paraan ang sinasabi niya. Ang sagot niya, albularyo. Naghanap siya, ngunit sa kasamaang palad tumanggi ang lahat na nilapitan namin. Nakakatakot ang mga sinasabi nila sa akin. Kapag pinilit ay mamamatay daw ako. Huling-huli na raw ang lahat dahil ganap na ako na aswang. Isang aswang na hindi basta-basta dahil nasa dugo na namin. At kumapit na ito sa katawan ko. Lahat ng mga albularyong nilapitan namin ay pare-pareho ang sagot. Na kung bubuwagin umano, ang aking pagkaaswang ay mamamatay ako. Noong manganak ang aking asawa ay naghiwalay kami. Ayoko rin na mapahamak ang mag-ina ko dahil hindi ko alam ang aking ginagawa tuwing gabi. Minsan, nababanguhan na ako sa tiyan niya, sa sarili ko pong anak, na baka isang araw
Sila naman ang mapahamak. Bago pa man mangyari iyon, minabuti ko na talagang magpakalayo-layo. Masakit man sa aking kalooban, ay ginawa ko po iyon para sa aking magina. At magmula noon, kailanman ay hinding-hindi na po ako nagpakita sa kanila. At doon po nagtatapos ang kwento ng aking lolo, Sir Alex, na talaga namang nakakamangha rin sa mga sakripisyong ginawa niya para sa kanyang anak at asawa. Na kahit aswang ang lolo namin, proud kami sa sakripisyong ginawa nito na kung hindi dahil sa kanya wala rin kami mga apo. Alam kong mahal niya kami, kaya mas pinili niya pong magpakalayo-layo. Namangha kami sa kanya. Mabuti pang siya na lang daw ang mamatay, wag lang ang kanyang mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako si John Ro. At yun na po ang kwento ng ating sender na si John Ro, mga kaibigan. Nakakalungkot ang kwento niya pero ganon talaga eh. Nakakamangha yung sakripisyong ginawa ng lolo niya. Siguro dahil sa pagmamahal niya na hindi magiging katulad niya yung kanyang asawa at apo, iniwan niya na lamang ito. Habang lumalaki siguro yung anak ni lolo, pasikreto niya itong binibisita at binabantayan. At yun na po mga kaibigan, bago tayo tuluyang magwakas, syempre babatiin natin ang ating mga members sa channel na ito na sina Jeffrey Bunyad, si Niles Gio, Chinhan, Stephen Sanz at si Cheng's channel. Ayan, sa mga gusto pa pong mag-subscribe sa ating membership, join lang po kayo at babatiin ko po kayo lagi. Yun lang, maraming salamat ulit. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.